Breaking news, ang dati pinagtatalunan ng Israeli officials. Ito ay ang pagkuha o pag-reoccupation ng buong Gaza City. Ngayon, aprobado na ito. Marami ang mga nagsasabi na wala nang magagawa ang Gaza rito at ito na talaga ang mangyayari. Dahil maging mga bansa na tumututol sa ginagawang mga operations ng Israel sa Gaza ay walang ginagawa upang hadlangan ito hanggang kundi na lamang. Maging ang mga militante at mga bansa na sumusuporta sana sa Gaza gaya ng Iran, Hezbollah at ng Houthi ay walang nagagawa dahil kapwa ito ay nakaranas ng mga pag-atake ng Israel. Marahil ay ikagugulat mo ang isa sa mga propesiya sa Biblia patungkol sa Gaza at ito ay nagaganap sa panahong ito. Yan ang ating pag-uusapan sa videong ito. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-subscribe. Samahan na rin ng like ang videong ito at i-click ang notification bell. Napakalaking tulong yan para sa akin. Maligayang pagbabalik mga kaibigan. Kumusta kayong lahat? Ngayon ay August 8, 2025 at nagbabaga at napakabagong balita ang ating ihahatid sa inyo. Ito ay tungkol sa pinakabagong update at mangyayari sa Gaza Strip dahil napagdesisyonan na ng gobyerno ng Israel ang full operation o ang full reoccupation ng gobyerno ng Israel sa buong Gaza Strip. Dati ay pinagtatalunan ito ng mga opisyalis ng bansa, maging ang Chief of Staff ng IDF ay kumokontra dito dahil sinabi ni Benjamin Netanyahu na magsasagawa na ito ng full operation sa buong Gaza kasama na ang lugar na kung saan naroroon na pasabi na inilagay ng Hamas ang mga hostages nito. Tumututol dito ang Chief of Staff ng IDF dahil ayon sa kanya ay maaaring makasama o malagay sa kapahamakan ang mga bihag na ngayon ay hawak pa ng Hamas. Pero determinado si Benjamin Netanyahu na ito na ang magandang pagkakataon. Pagkakataon na kung saan ang buong Gaza Strip ay kanilang ma-reoccupy. Kahapon, nagsagawa ng meeting ang mga opisyalis ng Israel at kanina lamang ilang oras mai-upload ang video ito. Sumabog ang balita dahil aprobado na ng gobyerno ng Israel ang panukala ni Benjamin Netanyahu. Ang balitang ito ay kinumpirma pa mismo ng Arab News. Talagang sinabi ni Benjamin Netanyahu na ang Israeli Security Cabinet ay nag-aproba na sa panukalang ito. Ngayon, dahil aprobado na ito, marami ngayon ang mga analyst at mga eksperto ang naglabas ng kanilang mga pahayag na ayon sa kanila, wala na raw magagawa ang Gaza rito. Bakit? Isa sa kanilang mga basihan ay ang mga naunang ginawang malalaking pag-atake ng Israel sa loob ng Gaza. Marami man sa mga Arab countries ang tumututol sa ginagawa ng Israel pero wala itong ginagawa upang patigilin ang Israel hanggang kundi na lamang ito. Maliban sa Hezbollah ng Lebanon, Houthis ng Yemen at ang number 1 supporters ng mga militanteng grupong ito, ang Iran ay nagsagawa ng pag-atake sa Israel. Pero ayon sa mga eksperto at analyst, na ang mga grupong ito na sumusuporta sa Gaza na nagsagawa ng pag-atake sa Israel ay kapwa nakatikim rin ng pag-atake sa Israel. Ipinapalabas ng mga eksperto na hindi nila napigilan ang ginagawa ng Israel sa Gaza. Ngayon, naaprobado na ng Israel na magkakaroon na nga ng full reoccupation ang gobyerno ng Israel sa Gaza ay hindi pa rin ito malalabagan ng kahit na sinong mga militanteng grupo o mga bansa na nag-o-oppose dito. Pero sa halip na mag-oppose, marami na ang sumang-ayon sa ginagawa ng Israel. Marami sa ating mga pruweba sa nakaraang mga vlogs na ang mga Arab countries ay sumasang-ayon na sa panukala ni Benjamin Netanyahu na disarmahan ang Hamas. Ngayon, ang pinakabago at isa sa mga malakas na bansa sa buong mundo, ang UK, napaulat na tumututol sila sa panukala ng Israel. Pero kahapon lamang naglabas na ng pahayag
ang Prime Minister ng UK na sumasang-ayon na rin ito na disarmahan ang Hamas. Nangangahulugan ito na wala na silang magagawa sa panukala ng Israel na ngayon ay aprobado na. Ngayon, marami naman sa religious groups o religious sectors na kung saan ginagamit ang sitwasyon na ito at kinokonekta sa isa sa mga talata na matatagpuan sa Biblia. Ito ay nakasulat sa Book of Zephaniah chapter 2 verse 4. Ang talatang ito ang ginagamit na ang sitwasyong nangyayari ngayon ay katuparan ng propesiyang ito. Ibig sabihin, kahit na sino pa ang humadlang, kahit na mayaman o malakas, hindi pa rin kayang pigilan ang propesiya at talagang mangyayari at mangyayari ito. Ganito kasi ang pagkasulat sa talata. Basahin natin. Gaza will be abandoned, and Ascalon left in ruins. At midday, Asdod will be emptied, and Ekron uprooted. Ang salitang abandoned ay hindi tumutukoy sa Israelites sapagkat hindi naman sila nakatira sa Gaza. Kaya ang tinutukoy rito mga kaibigan, hindi rin ang Gaza, kundi ang tinutukoy rito ay ang mga naninirahan sa Gaza. Sila ang mag-aabandona. At sino naman ang nakatira ngayon sa Gaza? Ito ay ang mga Palestino. Maaari din na ang tinutukoy rito ay ang proteksyon ng Gaza. Sa pagkakataong ito, maliwanag na ang proteksyon sa Gaza ay nawawala. Unang-una mga kaibigan, ang Hamas ay didisarmahan. Ano pa ngayon ang proteksyon na mangyayari sa loob ng Gaza? Hindi na maikakaila sa kaalaman ng mga tao sa buong mundo kung ano ang nangyayari sa loob ng Gaza. Marami ngang mga bansa ang malapit sa Gaza, mayayaman at kumpleto sa kagamitang pandigma gaya ng Ehipto. Nariyan din ang Saudi Arabia at kaparehas pa nila ng relihiyon, pero nasaan ang kanilang proteksyon? Kaya marami sa mga pastors at mga religious sects ang naniniwala na ang Zephaniah chapter 2 verse 4 ay nangyayari sa ating panahon na ang buong Gaza ito ay pamumunuan ng Israel. Ang salitang abandon, maaaring naroroon pa rin ang mga Palestino pero inabandona na nila ang pamahalaan dito. Ibig sabihin ay iba na ang mga namumuno. Ayon kay Benjamin Netanyahu na ang pag-reoccupy sa buong Gaza City ay aabutin ng 4 hanggang 5 months. Maaari din na ang salitang abandoned ay kagaya ng ating definasyon na talagang aalis o aalisin ang mga Palestino sa loob ng Gaza. At of course, dahil aalisin sila, saan sila ilalagay? Nagkaroon ng pagtatalo mismo si Benjamin Netanyahu at ang UK dahil isa ang UK sa mga tumututol sa plano ni Benjamin Netanyahu. Ngayon, sinabi ni Benjamin Netanyahu na kapag nangyari ito, ang mga Palestino ay ililipat sa UK. Nagalit naman dito ang UK. Ibig sabihin ay ayaw din nila. Napaulat din mga kaibigan na ayon kay Benjamin Netanyahu, malawak pa ang lupain ng Saudi Arabia. At ayon kay Benjamin Netanyahu, posible na ilalagay ito sa Saudi Arabia. Pero ayaw din ito ng Saudi. Ganon din ang reason ng Egypt. Ayaw din nilang tumanggap kahit pa nga mga refugees mula sa Gaza ay ayaw nilang tanggapin. Maliban sa Kingdom of Jordan, ang Kingdom of Jordan maaari silang tumanggap mula sa Gaza pero ang mga kabataan lamang at ito ay piling-pili. Ibig sabihin, hindi lahat ng mga tao sa Gaza ang kayang tanggapin ng Kingdom of Jordan. Kaya dahil sa marami sa mga bansa ang ayaw tumanggap sa mga tao na nagmumula sa Gaza, malaki ang possibility na kahit posibleng pamunuan na ito ng Israel ay naroroon pa rin ang mga tao sa Gaza. Ito nga yung mga Palestino. Kaya nga lang sila ay magiging sunod-sunuran sa gobyerno ng Israel. Kaya kung pagbabasihan ang Zephaniah chapter 2 verse 4 na kung pamumunuan ng Israel ang buong Gaza, ang salitang abandoned, maaaring naroroon pa rin ang buong mga Palestino sa Gaza, kaya lang inabandona na nila ang kanilang kapamahalaan, kundi ito ay dinodumina na ng gobyerno ng Israel. Ano ang inyong masasabi tungkol sa balitang ito? Ipaalam ang inyong mga komento, opinyon o nalalaman tungkol sa isyong ito diyan sa comment section at malugod ko po iyang babasahin. Isa lamang ang aking pakiusap.
na sana ay huwag kayong magmurahan dyan sa comment section. Igalang ang mga opinyon ng bawat isa. Hanggang dito na lamang muna ang videong ito. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye.